Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Music OPM Songs. Parang survey niya ito tungkol sa mga nakatanggap ng maleta. Naniniwala ba ang publiko sa isyo ng maleta kina Soto at Tulfo? Yan ang tanong. Muling umingay sa social media ang isang kontrobersyal na tanong na kinasasangkutan ni na Vicente Soto at Erwin Tulfo. Totoo nga bang may tumanggap na umano'y maleta? Sito, dininay nila, deny. Ala yan. Hindi karapat-dapat napansinin. Ganun lang. Kaya lang, depende sa publiko. Perception ng publiko ngayon. Ang pinag-uusapan. May natanggap o wala? Ang nasabing tanong ay mabilis na kumalat matapos lumabas ang mga full style na graphics kung saan hinihingi ang opinion ng netizens. May ilan ang naniniwalang isa lamang itong isyong pinalalaki habang ang iba naman ay nagsasabing dapat itong imbestigahan ng mas malalim. Sa kasalukuyan, wala pang pinalo opisyal na desisyon mula sa mga kinakaukulang ahensya na magpapatuloy sa aligasyon. Gayunpaman, malinaw na ipinapakita ng reaksyon ng publiko na mataas pa rin ang interes ng mamamayan sa usapin ng katiwalian at pananagutan ng mga opisyal sa gobyerno. So ang tanong ngayon, opinion lang ba ito o may katotohanan dapat ilantad? Sa gitna ng mabilis na pagkalat ng impormasyon at opinion sa social media, mahalaga pa rin pairalin ang critical na pag-isip at paghihintay sa malinaw na ebidensya bago pumusga. So ito na yung survey, butuhan na. Kung magsabi na hindi ako naniniwala, walang natanggap na malita, is heart emoji. Pag sabing, oo, kaya pala, todo himot. Anong himot? Himot puwet. Laugh emoji. Tingnan natin ang reaksyon. Nandito niyang butuan. 41,000 ang nag-react o bumoto. 36,000 ang nagsabing, oo, kaya himot puwet, naniniwala. May nag-vote ng like. Kaya lang, wala may choices yung like. So, ang nagsabi lang hindi sila tumanggap is only 830 people o netizens. So, ilang percent? Halos 90% naniniwala sa mga netizens na nakatanggap sila. Although, todo deny sila. Well, these are allegations, but hindi pa dapat na paimbestigahan. Mabuti na lang itong si Senator Amy, mabilis na nag-file ng resolution calling on the appropriate committee na imbestigahan. Ay wala. Sabi ni Senator Soto, hindi dapat yan pagbigyan ng pansin. Ganun lang. Si Senator Lacson naman, wala yan. Parang nakakaduda yung timing nila, parang may destabilization na gusto nilang mangyari. So may maaasahan ba tayong investigasyon? Kung ako yung tatanungin, wala. Dead mala. So, tayo na. Taong bayan, bahala na tayo bumuo ng conclusion sa ating mga mind. Kung walang mangyari, dihintayin natin mag-eleksyon sa 2028. Doon natin ibuhos ang ating paghuhusga. That's the only way. Basta tayo sa mga comments. Bombay, dahil yes na yes. Epifanio Ebol, where there is smoke, there is fire. Ray Monzon, malamang totoo yan kasi hindi nila pinupursigi ang investigasyon sa flood control anomaly. Correct. Ito, kaugnayan ito sa flood control Kasi yung mga mali-maleta, saan galing yun? Sa pondo ng flood control. Ronald Balen, kaya nga ginagawa para malihis ang flood control controversy, para mapagtakpan ang mali-malitang ninakaw sa kaban ng bayan. Diba? Jefferson Laino, yes, halata naman kasi. Emil Bora, naniniwala ko sa pahayag ng 18 Marine soldiers at nakapirma sa affidavit, sa korte na sila magkita. Marie Joseph, kaya nga kahol ng kahol. Marilo Alvarez, obvious naman. Romeo Ragot, credible yung evidence. Ang dami nilang pinakitang mga picture, mga videos. Kumpara noon kay Master Sergeant Orly Gutesa, wala siyang ipinakitang ebidensya. Salita lang siya. Kaya lang, pagsalita niya at krinos examine ng mga senador, nakasagot naman siya ng maganda. Kaya to me,
paniwalang-paniwala ko sa sinasabi noon ni Master Sergeant Orly Gutesa. O ngayon itong 18 na kasama niya sa trabaho, parehas lang ang sinasabi nila ay talagang credible. O ano ngayon ang reaksyon? Ang Ticler, sabi niya, lousy script, hindi pang-award winning. Lacson, pinapaimbestigahan ang mga ex-soldiers na nagbigay ng affidavit. Ganon din ang ginawa niya noon kay Orly Gutesa. Kaya doon ako nawalan ng gana na dismaya sa aksyon ni Senator Lacson how he handled Gutesa. Ito, tinatanong, anong motibo ni Atty. Baligod? Bakit siya na-involve itong 18 Marine? Sabi niya, nakita ko paano nila pastangan si Orly Gutesa. At bilang Pilipino, obligasyon ko na malaman ang katotohanan. Kaya, ayun, gumawa siya ngayon, nilapitan niya. Nakausap niya ang mga dating kasamahan ni Gutesa at lumabas na nga yung testimony. So ngayon, sinisiraan nila ang kredibilidad nitong 18 ex-soldiers. In reality, 14 lang ang Marines. 2 ang Army, ex-Army, 2 ang civilian. Yon ang tunay na composition nila. Sinisiraan sila. Pati na rin itong si Atty. Baligod, sinisiraan ng mainstream media, tinatanong, kine-question ang motibo niya. Bakit siya naglabas ng ganito?